Sandro Marcos, inilabas ang bangis at talino. Media, hindi nakapalag sa katalinuhan ni Sandro. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Take us through the family dynamic. How has it changed given that there is a call for the president to now go after your uncle, Ferdinand Martin Romualdez? I guess put country first, I believe is the statement that is the most apt with regards to what your question entails. Inilabas ang bangis at talino. Media, hindi nakapalag sa katalinuhan ni House Majority Leader Sandro Marcos. Mga fake news at provokasyon, diretsahang pinalayas. Mga Kawikaan 15 verse 2, ang dila ng marunong ay gumagamit ng tama ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bumubulalas ng kamangmangan. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Former House Speaker and later Representative Martin Romualdez issued a statement saying he respects the president's remarks, adding that he never asked for special treatment. Romualdez, who has been tagged in the flood control corruption scandal, also insisted he has done nothing unlawful and he is prepared to prove it. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao is, sakot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves. Akala ng ilang grupo sa media at mga kritiko na magagawa nilang gipitin, sulutin at ilagay sa alanganin si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos nang harapin niya ang press conference matapos ang pagbubukas ng special session. Akala natin sa pagbato ng mga sensitibong tanong ukol sa liderato sa Senado, impeachment ni VP Sara Duterte at ang kontrobersyal na anti-political dynasty bill ay mauutal o iiwas ang batang lider upang hindi makasakit ng mga kaalyado. Pero sa isang pambihirang papapakita ng pampolitical bangis at matalas na talino, literal na hindi nakapalag ang mga mamahayag, ng isa-isang itama, supilin at pangaralan ni Sandro ang mga irresponsableng hula at fake news na ipinupukol sa administrasyon. Yes. I saw the news kanina. I guess on behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Narinig nyo ba kung paano niya sinagot ang nakakalitong tanong ukol sa di umano'y pag-atake ng fake Marines at mga destabilization laban sa gobyerno? Pakinggan pa natin siya. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Okay, so is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng paglisti, wag na. It's really not. It's we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type of efforts against the government. Ituloy na lang natin yung trabaho natin. Walang kurap at direktang sinabi ni Sandro, we don't dignify the testimonies of those fake Marines. Let's call a spade a spade. It's all BS. Pero ang mas nakakamangha ay ang isang reporter na sumubok magasik ng tila maling impormasyon ukol sa umano'y zero budget o tanggalan ng pondo sa ilang piling sektor. Sa halip na mag-impluensya sa emosyon, hinarap ito ni Sandro ng matitinding salita. Pakinggan pa natin siya. Zero daw yung budget ng para sa MOE, yung Gensan. Ma'am, parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. So wala raw AITS or MAIT, yung Gensan. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Ipa-verify mo muna dapat. Ito ang sabi sa holiday stay. Hindi, sabi. Yan ang sinabi mo. Yan ang narinig mo. Verify mo ba? No. Answer my question. Verify mo ba? Verify mo ba, yes or no? Okay, so next time, ma'am, i-verify muna natin bago natin itanong para hindi lang kwento.
Okay? Hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Yes, Okay, so next time, yes po ma'am. So next time, let's just verify. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Jensan, who would be so stupid to do that? I mean, really? Therefore, ang mabilis at matapang na pagpuntos na ito ay nag-iwan sa salidang press briefing na tahimik at tila napahiya sa kanilang sariling kawalan ng review sa datos. Akala ng marami ay magiging ipokrito si Sandro nang isisain siya ukol sa bersyon ng Kamara sa Anti-Political Dynasty Law, isang batas na alam ng lahat na direktang tatama sa kanyang pamilya. Pero dito lumabas ang kanyang pambihirang taktikang pampolitika at katapatan nang angatin niyang aminin na siya mismo ay nagmula sa isang kilalang pamilya sa politika. Ipinaliwanag niya sa media ang masalimuot na proseso ng lehislatura na ang ipinasang bersyon ay ang antas na kayang suportahan at makakuha ng overwhelming majority mula sa mga lider ng iba't ibang partido sa mababang kapulungan upang umusad ang usapin. Therefore, nilinaw niya na hindi ito ang pinal na batas dahil dadaan pa ito sa mas mahigpit na pagsusuri ng Senado at sa nakatakdang Bicameral Conference Committee kung saan maaari pa itong mas patatagin para sa kapakanan ng mga Pilipino. Now, the way it works is you consult the party leaders before the vote. So tatanungin mo sa kanila, ilan ba talaga ang boto ng NUP? Ilan talaga ang boto ng NP? Gaano kalaki ang suporta sa NPC? And it becomes a consultative dialogue between the leadership and the party leaders to check how much support there is for that said bill. I am of the opinion, and nakita naman talaga namin, na should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. And let's call a spade a spade. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Let's be honest with ourselves here. So it's not hindi namin yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. Now, like what the other reporter asked, may bycam pa. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. So, may sarili silang debate, may sarili silang provisions, may sarili silang version. When they pass their version of the Anti-Political Dynasty Bill, there will be a bicameral conference, and then there will be another opportunity to amend whatever provisions the upper house think to be inadequate or not tenable to the Filipino people. But so to answer your question, it was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa house to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Hindi po ito batas. This is just the version that we, in the lower house, were able to produce and garner support for. Because had it been more strict, baka hindi tayo makakakuha ng boto. Nang subukan naman siyang pasuki ng media upang magbigay ng komento sa mga ganap na impeachment para kay VP Sara Duterte at kung pabor ba ito sa bagong mayorya, ito ang kanyang sagot. Ipinakita ni Sandro ang kanyang maturity bilang opisyal ng institusyon, bagamat inamin niya na noong nakaraang taon ay nadala siya ng kanyang emosyon bilang anak ng Pangulo nang siya ang unang pumirma sa reklamo. Binigyang diin niya na ngayon bilang majority leader ay kinakatawan na niya ang buong Kamara. Pero sa kabila ng pag-iwas sa direktang pakikialam upang irespeto ang hiwalay na kapangyarihan ng Senado, buong puso niyang sinusuportahan ang mungkahi na magkaroon ng simultaneous translation sa iba't ibang wika ng pagdinig upang matiyak na maunawaan ng bawat mamamayan ang katotohanan. Therefore, napatunayan ng Batang Marcos na hindi na siya ang emosyonal na neophyte, kundi isang ganap at matalinong strategist na alam kung kailan lalaban at kung kailan irerespeto sa batas. Mga Kawikaan 2 verses 6-7. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at pagkaunawa. Siya ay nag-iimbak ng matuwid na karunungan para sa mga matapat. Siya ay kalasag sa mga lumalakad sa katapatan. Kaibigan, ang pambihirang pagpapakita ng talino at katapangan ni Sandro Marcos sa pagharap sa media, kung saan binuwag niya ang mga kasinungalingan at ipinagtanggol ang katotohanan ng walang takot, ay isang napakalalim na paalala mula sa ating Panginoon Diyos ukol sa kahalagahan ng karunungan at katapatan sa ating buhay. Sa mundong ito, madalas tayong napapaligiran ng mga fake news na kaaway, mga bulong ng takot, pagdududa at mga maling akusasyon
na nagpapahina sa ating pananampalataya at naglalayo sa atin sa katotohanan. Pero ang katotohanan kung paanong pinayuhan ng mababatas ang media na i-verify muna ang impormasyon bago magsalita. Tinatawagan din tayo ng ating Panginoon Diyos ngayon na suriin ang iyong buhay at huwag magpaloko sa mga panlilinlang ng mundong ito. Suriin natin ang salita ng ating Panginoon Diyos, ang Biblia. Dahil nais ng ating Panginoon Diyos na ituon natin ang pansin sa buong katotohanan na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya ang ating Panginoon at tanging tagapagligtas ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaya naman kaibigan, tinatanggap mo ba ang ating Panginoon Jesus ngayon? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may pusong naghahanap ng iyong katotohanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Sa mga panahong naniniwala kami sa mga maling bulong ng takot at sa mga diskarte ng mundong ito hingit sa iyong mga salita. Nakikita po namin ngayon ang tunay na talino at katatagan ay nagmumula lamang sa iyo kapag kami ay lumalakad sa katapatan at lumalakad sang ayon sa inyo pong mga banal na salita. Tinatanggap po namin kayo ngayon sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas at tanging Panginoon ng aming buhay. Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga plano at ang aming buong kinabukasan. Bigyan niyo po kami ng dunong na makilala ang tama sa mali at lakas ng loob na tumayo para sa katotohanan araw-araw. Ipinapanalangin rin po namin ang patuloy na karunungan para sa aming mga pinuno sa pamahalaan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagtinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.